Mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng mga salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active and it is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya po mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school, o kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Again po, wini-welcome ko po kayo dito sa Diakonos, and Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. We exist po to serve God's people online, lalo't higit sa mga kasama kong OFW dito sa Middle East. It is our desire that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na living in peace. Ito ang ika-69 na Bible study, glory to God. At kung wala kang lakad, wala din po ako, tara, Bible study tayo mga kapatid. Ang verse po natin today is found in Romans chapter 12 verse 17 to 18. Ang sabi, "Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone." Mga kapatid, naalala ko dati, meron pong isang preaching akong napakinggan. Ang sabi ng pastor, ang Christian daw or ang believer, follower ni Jesus Christ, ay parang tanglad, lemongrass. Lumalabas daw ang bango nito when it is crushed, pressured, and mangled. Di ba pag iniipit at dinidikdik at niluray-luray natin ang tanglad, doon mo makukuha ang buti at bango ng tanglad. Now, as a believer, importante na alam natin ang what, when, why, and how natin during sa mga unfavorable provocation na situation. Number one, what? Conflict, friction, difference of opinion, marami po ang pwedeng pagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Kaya po ang verse natin today made mention of the phrase, if it is possible. This is a condition, may if eh. This command po recognizes na minsan talaga ay hindi may iwasan ang salungatan, ang conflict or friction. At meron din talagang mga tao na hindi interesado in making peace with us. Naku, marami po niyan. Even in Jesus' time, during His ministry, ang Pharisees at mga Sadducees are out there trying to shame Him. Sinusubukan siyang itrap sa mga tanong. They want to put Him down. Bakit po? Simply because Jesus was a threat to their security and prestige. Alam niyo po, may kwento ako. Minsan po, may isang pastor na naimbitahan mag-pray sa isang opening ng isang farm somewhere Luzon. At itong pastor na to ay kababayan ko, Bisaya din tulad ko. At nung siya po ay nagdasal na, ang sabi niya, "Lord, pinapanalangin ko ang kababuyan nila, brother at sister, at ang kanilang mga kahayupan." Mga kapatid, napaghalo ko ni Kuya ang sentence construction naming mga Bisaya applied to sentence construction ng Tagalog. Kasi sa aming mga Bisaya, ang word na kababuyan at kahayupan only means the entirety of the livestock being mentioned. It happens po talaga, and it could be a tone of voice. Magugulat ka, in certain parts of the Philippines, pasindak kang kakausapin. Meron ding akala mo sinisigawan ka na. Meron din namang mga lugar sa Pilipinas na malumanay silang magsalita kahit na galit na sila. It could be a lot of factors. So kahit po sa work, sa bahay, at kahit sa church, in all areas sa buhay Kristiyano, conflict or friction may arise po. So number two, when? When we are faced with conflict, friction, provocation, ano ang dapat nating reaksyon? Ang sabi po ng verse natin today, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Interesting itong as far as it depends on you. Dahil sa totoo lang po, mga kapatid, ang gusto ng flesh natin, sa tuwing tayo ay napoprovoke, ay gusto nating bumawi agad. And if we are honest enough, ang gusto nating pagbawi ay matindi pa sa ginawa sa atin. That is our fleshly immediate reaction. Ang sabi po ng previous chapter sa Romans 8 verse 6, ang sabi, "The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace." Ngayon mga kapatid, we no longer live according to the dictates of our flesh, but the dictates of the Spirit na po. So when we are faced with conflict, provocation, the understanding now ng phrase na as far as it depends on you, it would now mean kailangan ito manggaling na sa mindset na we must be willing to admit our wrongs, to apologize, to make things right, and to forgive. Ang ating ego po, ang pride, desires, and prejudices should not get in the way of living peaceably with others. We should start from this mindset, mga kapatid, when we are faced with conflict. Hindi po yung nagsasalita pa yung umaaway sa atin, nag-iisip na tayo ng pantapat sa kanya para kabugin siya, di ba? Isipin natin agad mga kapatid, how we can glorify God. How can I glorify God in this situation? You no longer live by the flesh, kapatid. Number three, why? Why? Because the Bible says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Matthew 5 verse 9. Ang sabi din ni Apostle Paul, "Therefore, we are the ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God." Dahil po tayo ay ambassadors. In other words, representante tayo ni Kristo. At sa pamamagitan natin, nakikiusap ang Diyos para manumbalik ang lahat sa Kanya. Mga kapatid, ang sabi ng verse natin today, "Do not repay anyone evil for evil. Be careful
to do what is right in the eyes of everyone. Its intention is far greater than the conflict. Ang ating reaction pala, ang ating pagsisikap pala para sa kapayapaan is not about us after all, mga kapatid. Ito'y para makahikayat ng tao para bumalik sa Diyos. And ultimately, it is for the glory of God. And finally, number 4. How? Mga kapatid, the Bible says, in Psalms 119:165, great peace have those who love your law. Nothing can make them stumble. Mga kapatid, our continued study of God's Word will bring us peace. According to the Scripture, it is the light that directs our path. Punong-puno ito ng reminder on how we conduct our lives as a believer. Maaring may pagkakataon na ma-feel mo that the world is against you. Let me encourage you, kapatid. Jesus Himself said, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Only through Jesus, by the help of the Holy Spirit, mga kapatid, we can live in perfect peace. We can love our enemy. We can pray for those who persecute us. Dahil tayo ang unang recipient nito. While we were still sinners, Christ died for you and I. Alam niyo po, the devil does not operate like the horror films. This is an adverse marketing for them. Sa totoo lang, hindi magandang marketing ito para sa kanila. The devil will use what we think our flesh wants to gossip, manira ng ibang tao, pagtawanan ng iba, makipag-away sa iba. The devil wants us to argue. Dadalhin niya tayo sa situation na yan. Uudyukan tayo ng demonyo na if he did it to me, then I will do it to him. With interest pa, hihigitan ko pa. In other words, the enemy seeks to steal our joy, to steal our peace, and destroy us. But praise God for his reminder through Brother Paul. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in every eyes for everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Mga kapatid, minsan tayo ay kalaban ng Diyos. Wala tayong hinangad kundi isatisfy ang tawag ng ating laman. Mga kapatid, huwag po sanang abutan tayo ng panahon na huminto ang pintig ng puso natin, mawalan ng hangin ang mga baga natin at huminto ang activity ng utak natin. Dahil sabi ng Bible sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Mga kapatid, pagdating doon, wala na pong apila. Kapatid, lahat tayo, ikaw at ako ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Tiyak po na mapapahamak tayo. Pero kapatid, merong mabuting balita, merong forgiveness, merong relationship na inaalok sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, ang sabi ng Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. If we are willing to receive it, if you are willing, kapatid, why don't you lift up your voice before God? Cry it out before God, mga kapatid. Ano man ang pinagdadaanan mo, it doesn't matter. Kung ano man ang paningin mo sa sarili mo, ano man ang paningin ng iba sa'yo. Kapatid, come as you are. Acknowledge before God, Lord, I am a sinner. I don't know, Lord, how to pray, but I invite you into my life. Lord, iligtas mo po ako sa mga kasalanan ko. Lord, save my soul. Rescue me, Lord, from my fleshly desires that separates me from you. And Lord, from this day onwards, I declare you are now my Lord and my Savior. And I believe, Lord, that God raised Jesus from the dead to prove your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, sa ating journey bilang mga Christians, mahalaga na tayo ay maging halimbawa ng kapayapaan at pagmamahal, lalo na sa harap ng mga pagsubok at provocation. Ang paalala sa atin ng Romans chapter 12 verse 17 to 18 ay huwag maghiganti kundi sikapin ang kapayapaan hanggat maaari. Ang ating reaksyon sa mga hindi kanais-nais na situation ay isang testament ng ating pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kapag tayo ay pinipilit at sinusubok tulad ng tanglad na lumalabas ang bango kapag dinudurog, ang ating tunay na pagkatao ay nahahayag. Sa tulong ng banal na Espiritu, magagawa nating magpakita ng kabutihan sa gitna ng kahirapan. Naway patuloy tayong lumago sa kaalaman ng salita ng Diyos at sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng kapayapaan at katiyakan sa ating buhay. Huwag nating hayaan na nakawin ng kaaway ang ating kagalakan at kapayapaan. Sa halip, magpatuloy tayo sa landas ng katuwiran at laging tandaan na ang ating mga gawa ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi upang makapag-akay ng mga tao pabalik sa Diyos at makapagbigay kaluwalhatian sa Kanya. Kung may oras na nararamdaman mong ikaw ay naliligaw o nanghihina, lumapit ka sa Diyos. Siya ay laging nariyan upang magbigay ng kapatawaran, kaligtasan at bagong simula sa bawat isa sa atin.
If you are blessed, kapatid, so am I. Let's pray po. Panginoon, salamat po sa pagkakataong mapag-aralan ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng gabay at kapayapaan. Tulungan mo kami na laging mamuhay ayon sa iyong kalooban, na hindi maghiganti kundi magpakita ng pagmamahal at kapayapaan. Sa lahat ng pagkakataon, palakasin mo po kami sa harap ng mga pagsubok at naway magliwanag ang aming mga buhay bilang testimony ng inyong biyaya at kabutihan. Iniaalay po namin sa iyo ang aming mga puso at buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli nating pagsasama, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you po, mga kapatid.